Ako si Francis Riudique, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, COMELEC pinag-aaralan ng pagtatakda ng regulasyon sa paggamit ng larawan sa paparating na halalan. LTO inilunsad ang e-patrol service bilang bahagi ng adhikay ni PBBM na may hatid ang pinadaling serbisyo sa publiko. Reform Philippines Party inilunsad sa pangunguna ni dating Senador Honasan II. DILG Secretary Benhur Abalos siniguradong makukulong ang mga pulis na sangkot sa kidnapping ng Chinese at Malaysian. Mga armas sa abandonadong pugad ng NPA sa South Cotabato na samsam ng militar. Team Philippines humakot ng medalya sa Sikap Squash Championships 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, pinag-aaralan ng Commission on Elections na gawing regulasyon na tanging mga latest na mga larawan lamang ang gagamitin ng kandidato sa darating na halalan. Kaya naman ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, posibleng i-require ng ahensya na magpass ang mga kandidato ng hanggang 10 bagong larawan na siyang gagamitin sa pangangampanya. Paliwanag ni Garcia, ito ay upang makatulong sa mga botante na maging pamilyar sa kanila ang mga kandidato. Bilang paggunita sa ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ngayong taon, inilunsad ang pampamahalaang programa at serbisyo sa pangunguna ng MMDA nitong Lunes sa Liwasang Rizal sa Maynila. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Pinangunahan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pampamahalaang programa at serbisyo para sa paggunita sa ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ngayong taon. Sa formal na pagbubukas ng programa sa Liwasang Rizal sa Maynila, nagbigay ng talumpati si MMDA Acting Chairman Attorney Romando Don Artes. Anya, nagtipon-tipon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang buksan sa publiko ang mga programa at serbisyo ng nagkakaisang pamahalaan. Dagdag pa niya, layunin nito na may hatid ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa mamamayan nang sa gayon ay malaman nila kung aling ahensya ang pupuntahan sa panahong kailangan nila ng serbisyo. Sa programang ito, may kabuwang 39 na ahensya at 2 non-government organization ang nakilahok sa 2 araw na kaganapan. Samantala sa booth ng MMDA, naghandog ito ng libreng pagpaparehistro para sa Motorcycle Riding Academy, Mobile Earthquake Simulator, Anti-Smoking Campaign at Solid Waste Management. Bukod dito ay hatid din ng ahensya ang serbisyong magpapadali sa pag-verify ng mga paglabag sa trapiko at pagbabayad ng mga kaukulang bayolasyon. Sa kabilang banda, kabilang sa mga kagawaran at ahensyang dumalo sa kaganapan ay ang Department of Trade and Industry, Civil Service Commission, National Historical Commission of the Philippines at National Parks Development Committee. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, matagumpay na inilunsad ng Land Transportation Office o LTO ang e-patrol service para sa publiko upang mas maging madali at mabilis ang serbisyong hatid ng ahensya. Yan ang balitang tinutukan ni Daniza Lopez. Sa paggunita ng ika-126 na araw ng kalayaan ay inilunsad ng Land Transportation Office o LTO ang 2 araw na e-patrol service sa Rizal Park, Maynila. Ito'y nag-umpisa kahapon ika-10 ng Hunyo bilang parte ng adhikain ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilalim ng Bagong Pilipinas na maihatid ang serbisyo sa publiko ng mas mabilis at mas madali. Ang mga alok na serbisyo ay ang pagproseso ng student permit,
renewal ng driver's license, public assistance complaints desk, LTMS portal assistance at libreng medical exam para sa mga naunang aplikante. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, layo nitong bigyan ng kaginhawaan ang mga kliyente ng LTO na hindi mahirapan sa pagproseso ng kanilang mga dokumento na siyang nais din ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista ang masiguro na komportable at mabilis ang serbisyo para sa publiko. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Ilang mga establishmento at tahanan ang natupok ng sunog sa Barangay Olympia sa lungsod ng Makati kahapon, kung saan naapula naman ito bandang 3:00 ng hapon. Ang buong kaganapan sa ulat ni Jade Buhoy. Noong ika-10 ng Hunyo, sunog sa Barangay Olympia sa lungsod ng Makati ang tumupok sa iilang tahanan at establishmentong nakatayo dito. Ayon sa mga saksi, nagsimulang kumalat ang apoy sa bahay na gawa sa kahoy bandang 1:00 ng hapon sa daan ng JP Rizal at Zapote. Dagdag pa nila, walang naisalba matapos ang nasabing pangyayari. Makalipas ang halos 30 minuto, rumesponde naman ang mga bombero at dineklarang tuluyan ng naapula ang sunog sa ikalawang hudyat bandang 3:30 ng hapon. Bagamat hindi kumpirmado kung ano ang pinagmulan at kung mayroon bang sugatan sa mga biktima, nananawagan ang mga residente sa nasabing lugar para sa pinansyal na tulong at iba pang mga donasyon. Sa kabilang dako, pinaalalahanan naman ng Bureau of Fire Protection o BFP ang publiko na huwag magpapakampante ngayong panahon ng La Nina o tag-ulan. Anila, maaari pa ring maging sanhi ng sunog ang mga kuryenteng nababasa nito. Panawagan nila maging maingat at panatilihing obserbahan ang paligid para makaiwas sa sunog. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Para sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan ang pag-iral ng low pressure area sa Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte at Agusan del Norte na magdudulot ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Habang pulupulong ulap naman ang masasaksihan sa kalangitan na may bahagyang pag-ulan o pagkidlat, pagkulog sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko na mag-ingat sa posibleng pagbaha at landslide dulot ng pag-ulan. Susunod sa News Force. PBBM pinasinayaan ang solar-powered pump irrigation sa Isabela. Senate President Chis Escudero pinagpaliban muna ang pagpapatayo ng bagong gusali ng Senado sa Taguig. Reform PH Party inilunsad sa panguna ni dating Senador Honasan II. Manatiling nakatutok para sigit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sa panguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinasinayaan ang umano'y isa sa mga malalaking solar-powered pump irrigation sa Isabela. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Mahigit 200 magsasaka mula sa Isabela ang mapapagaan ang kanilang hanap buhay sa pagsasaka. Ito ay matapos pasinayaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umano'y isa sa mga malalaking solar-powered irrigation pump o SPIP sa Quirino, Isabela. Ang mahigit 65 milyong proyektong ito ay makakapagbigay ng irigasyon sa tinatayang 350 hektarya ng lupa. Tinawag itong Kabaruan SPIP na mayroong higit na 1,000 solar panels. Ayon kay Pangulong Marcos, layo nitong tugunan ang isa sa malaking hamon sa mga magsasaka,
ang irigasyon, lalo na umano sa panahon ng tagtuyot. Aniya, mas makakatipid ang mga magsasaka dahil sa hatid nitong libreng enerhiya mula sa araw at hindi nagagastos sa pagbili ng gasolina. Pagbabahagi ni Marcos, 82 SPIP na ang naitayo ng kanyang administrasyon. Kumpiyansa ang Pangulo na sa pagkakaroon ng mga SPIP sa buong bansa ay makakatulong ito sa pagpapalakas ng produksyon ng bigas. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala ay pinagpaliban muna ni Senate President Chis Escudero ang konstruksyon ng bagong gusali ng Senado sa Taguig City. Ayon kay Escudero, ito ay dahil ikinagulat niya ang 23 bilyong pondo sa gusali kaya naman kailangan muna umano itong rebyuhin. Paglilinaw naman ng senador, wala naman umanong irregularidad sa budget nito. Ngunit nagulantang lamang siya sa laki ng gagastusin ng Senado para sa bagong magiging opisina nito. Bumuo ng bagong partido si dating senador at dating kalihim ng DICT, Gringo Honasan II, na anyay ang layunin ay nag-ugat pa sa mga prinsipyong pinaglalaban ng mga Pilipinong bayani sa kasaysayan. Alamin ang detalye sa aking ulat. Reform PH Party. Ito ang bagong partidong nabuo sa pangunguna ni dating DICT Secretary at dating Senador Gringo Honasan II. Formal itong inilunsad kahapon, ika-10 ng Hunyo sa San Juan City. Kasama sa nasabing paglulunsad si dating Department of Agriculture Assistant Secretary James Layug at ang dating mga congressman na sina Willie Villarama at Michael Defensor. Karamihan sa bumubuo ng Reform PH Party ay ang mga dating opisyal ng militar mula sa Reform the Armed Forces Movement o RAM at Magdalo. Sa tagline nitong Our Dreams Shall Never Die, implikasyon umano nito na ang layunin ng partido ay nagmula pa sa mga Pilipinong bayani sa kasaysayan. Kailan ito nagsimula? Sa panahon ng mga ninuno natin. Wala kaming sinasabi ngayon na original. Ha? Lahat ito pagpapatuloy nung kahaba-habang panahon na sinimulan ng ating mga ninuno. At ang itinaya nila doon, hindi ko ang tinaya nila na mahirap tapatan na sinusubukan naming pantayan ngayon. Buhay, pamilya, karir. Nagsasama-sama ngayon upang itatag ang Reform PH Party na nagsusulong ng bagong politika. Isang politika nakakatawan sa boses ng masa, ipaglalaban ang interes ng bayan, babantayan ang kalikasan, maglilingkod ng tapat sa mamamayan. Ayon sa inilabas na pahayag ng partido, focus nila ang pagsasakatuparan ng mga polisiyang magsusulong ng demokratikong pamahalaan. Kasama rin umano ang pagprotekta sa karapatang pantao, maibsan ang kahirapan sa bansa at matulungan ang mga nasa laylayan ng lipunan. Ang paglahok ng Reform Party sa larangan hindi lamang ng politika o ng halalan, kundi sa larangan ng pagdudulot ng serbisyo sa mas nakararami nating kababayan na hanggang ngayon nahirapan pa rin. Kumpiyansa naman si Honasan na kahit na bagong partido pa lamang ay maisa sa katuparan ang mga mithiin nito. Panawagan pa ni Honasan, panatilihing gawing healthy ang kompetisyon sa politika kung saan nararapat na gawing pamantayan ang pagbibigay ng kumpleto at wastong impormasyon sa publiko. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa kabilang banda, matapos arestuhin ng Philippine National Police o PNP ang mga opisyal na pulis na nasasangkot sa modus ng kidnap for ransom na target ang mga dayuhang Chinese at Malaysian, nagpahayag si Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos ukol sa progreso ng kasong ito. Aniya, mayroon itong 14 na miyembro na mismo ring kinabibilangan ng Chinese at Malaysian national.
Bahagi nito na patawan naman ng kasong kidnapping, robbery at serious illegal detention ang mga arestado. Bunsod nito, pahayag ni Abalos sisiguruduhin nilang hahantong ang mga sangkot na pulis sa piitan, maging ang pagpapainam sa kaligtasan ay kanilang sisiyasatin upang maibsan ang anomalya sa operasyon ng kapulisan. Upang tiyakin ang pangangalaga sa mental na kalusugan ng mga batang inilikas matapos ang naging pagsabog ng Bulkang Kanlaon ay mayroong programang hatid ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Katuwang ang lokal na pamahalaan ng La Castellana Negros Occidental ay isinagawa ang film showing, paglalaro, counseling sessions at iba pang aktibidad upang makatulong na maibalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Layo nito na bigyan ng pag-asa at suporta ang mga bata na lubhang naapektuhan sa pagsabog ng bulkan. Samantala, nag-ugnay ang Department of Environment and Natural Resources at Bantoc 6 upang imungkahi ang mga solusyon na mabawasan ang hindi maiwasang negatibong epekto ng mga material gaya ng mercury sa sektor ng pangkalusugan. Para sa buong detalye, tunghayan si Jade Buhoy. Nitong kamakailan lang ay nagsagawa ng Lakeshore Cleanup Drive ang Philippine Coast Guard o PCG Station Rizal sa Barangay Libis at Libid, Binangonan, Rizal. Sa nasabing aktibidad ay nasa tinatayang 80 sako ng basura ang nakolekta. Ayon sa PCG, ang kaganapan ay bahagi ng isang buwang aktibidad kaugnay ng ikatlong anibersaryo ng CG Station Rizal na naglalayong bigyan ng kakayahan ang mga tao na makibahagi sa pagpapanatili ng kalinisan at hikayatin ang komunidad na pangalagaan at protektahan ang mga yamang dagat at kapaligiran. Matagumpay na inilunsad ng Philippine Statistics Authority o PSA ang Digital National ID na maaari nang ma-access ng publiko sa online. Ang detalye sa ulat ni Daniza Lopez. Formal nang ipinakilala ng Philippine Statistics Authority o PSA ang Digital National ID sa publiko kahapon, ika-10 ng Hunyo sa PSA Headquarters East Avenue, Quezon City. Ito'y upang mabilis na magkaroon ng kopya ang mga rehistrado sa kanilang pambansang ID. Sa tulong ng Department of Information and Communications Technology o DICT ay maaari nang makuha ng mga rehistrado ang digital na kopya ng kanilang ID sa nationalid.gov.ph o eGov app na maaaring ipresenta sa mga bangko at pribadong sektor bilang patunay ng pagkakakilanlan. Kasabay din sa paglulunsad ang authentication platforms, e-verify at national ID check para sa pagpapabilis ng proseso sa beripikasyon. Ang paglulunsad na ito ay alinsunod sa isinusulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na digital transformation sa mga ahensya ng gobyerno upang mabilis na maihatid ang serbisyo sa publiko. Dinaluhan naman ang seremonya ng ilang mga opisyal na sina Special Assistant to the President Frederick Digo, National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, OIC Deputy National Statistician Fred Solesta, DICT Secretary Ivan Jan Uy at Undersecretary David Almirol Jr. Sa kasalukuyan ay naitala ng PSA ang mahigit 8 milyong Pilipino na rehistrado sa National ID. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. SPA at MCCI pinangunahan ang pagdiriwang ng Dragon Boat Festival 2024 sa Pilipinas. Mga armas abandonadong pugad ng NPA sa South Cotabato na samsam ng militar. DOT nakatakdang isagawa ang SALAM, the Halal Travel and Trade Expo Philippines 2024.
Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nitong Lunes, ika-10 ng Hunyo, pinangunahan ng Singapore-Philippines Association at Malaysian Chamber of Commerce and Industry ang pagdiriwang ng Dragon Boat Festival 2024 sa Pilipinas. Ang kaganapan, yan ang tinutukan ni Princess Castro. Ipinagdiwang ng Chinese community sa Southeast Asia kabilang ang Singapore at Malaysia ang Dragon Boat Festival nitong Lunes, ika-10 ng Hunyo bilang pag-alaala sa tanyag na Chinese poet na si Kuyuan. Sa pangunguna ng Singapore-Philippines Association o SPA at Malaysian Chamber of Commerce and Industry o MCCI, ang naturang festival ay siya ring ginunita dito sa Pilipinas. Bukod sa kasaysayan nito, ay binahagi ni MCCI President Hau Han-Wei ang kahalagahan ng paggunita ng festival sa kasalukuyan. So it's a kind of activity that united people together, that to show the appreciation and gathering. So I hope this event, will bring more people, especially the foreigners, to get together to celebrate and do the networkings. Nagbigay rin ng mensahe si Singapore Ambassador to the Philippines, Her Excellency Constance C, kaugnay ng kaganapan. This is a very important traditional festival celebrated amongst the Chinese communities. But nowadays, whether in Singapore, Malaysia, or here in the Philippines, we're celebrating it as an occasion for all of us to get together, strengthen our bonds of friendship, and to stay connected with each other. And I wish everybody a very healthy, happy Dragon Boat Festival, and may our friendships continue to flourish between Singapore, Malaysia, and the Philippines. Thank you. Dumalo at sumuporta rin sa pagsasalo-salong ito si Malaysia Ambassador to the Philippines, His Excellency Dato Abdul Malik Melvin Castellino, na nagbigay din ng mensahe. Para sa wine toast, pinangunahan naman ito ni na SPA President Andrew Ko, Taiwan Ambassador to the Philippines Wallace Mingan Chow, Anti-Red Tape Authority Director General at Secretary Ernesto Perez, Malaysia Ambassador His Excellency Melvin Castellino, Singapore Ambassador Her Excellency Constance C, MCCI President Hau Han-Wei at MCCI Chairman Edward Ling. Gaya ng nabanggit ng mga delegado, ang kaganapang ito ay isang oportunidad upang mapatibay ang samahan sa pagitan ng mga bansang kasapi, gayon din ang mapalawak ang ugnayan at pagkakataon upang lubos na magkakilala ang bawat isa. Dagdag pa rito ay isa rin itong magandang pagkakataon para mapalawak ang koneksyon ng mga negosyo sa bansa na may kaugnayan sa kaunlaran ng ekonomiya ng Pilipinas. Samantala sa kamakailang insidente sa ilang Malaysian nationals na nabiktima ng kidnap for ransom na kinasasangkutan ng 4 na pulis sa Pilipinas, tiniyak ni Hau Han-Wei na hindi kinakailangang matakot ng mga turista, gayon din ng mga Malaysian national na nakabase sa Pinas. Dahil ayon sa kanya, We are urging all the Malaysians who are doing business or work in the Philippines to really register with the Malaysian Embassy in the Philippines so that Embassy are aware there is a Malaysian who work and do business here. So in case of any issue, we can, our police attaché located in the Philippines can give them their assistance. Sa kabilang banda, naging masaya at makabuluhan ang kaganapan kung saan napuno ng kasiyahan ng events place dahil sa iba't ibang putahing inihapag, live band performances at raffle ticket prizes. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa darating na ika-14 hanggang ika-16 ng Hunyo ay isasagawa ng Department of Tourism o DOT ang SALAM, The Halal Travel and Trade Expo Philippines 2024 sa Araneta Center, Cubao sa Quezon City.
Itatampok sa expo ang halal certified na mga negosyo, pati na rin ang mga masusing pinili at pinaghandaan ng mga talk, performances at cooking demonstrations. Ayon sa kagawaran, ipapakita sa kaganapang ito ang paggalang at karangalan para sa mga komunidad ng Muslim sa Pilipinas at ang pagdiriwang ng pagkakaiba-iba ng kultura kasama ng mga Muslim. Sa kaparehong kagawaran, nitong kamakailan lang ay pinangalanan ng Department of Tourism o DOT ang Sultan Kudarat bilang susunod na lokasyon para sa kanilang flagship tourist rest area o TRA. Ito'y bilang hudyat ng suporta nito sa potensyal na paglago ng turismo ng lalawigan. Pinangunahan ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco at Sultan Kudarat Governor Datu Pax Ali Manguda Datu ang groundbreaking ng nasabing TRA. Ayon kay Frasco, tulad ng 10 iba pang operational TRA sa buong bansa, ang pasilidad na ito ay magtatampok hindi lamang ng mga palikuran at shower, kung hindi pati na rin ng tindahan upang ipakita ang mga lokal na delicacy kabilang ang sikat na Robusta coffee ng lalawigan. Sa gitna ng pag-unlad na ito ay idineklara ni Governor Datu Pax Ali Manguda Datu na bukas ang lalawigan sa parehong mga lokal at dayuhang mga turista. Samantala, nasamsam ng mga puwersa ng gobyerno ang iba't ibang armas at kagamitan mula sa isang abandonadong pugad ng New People's Army o NPA sa isang liblib na lugar sa lalawigan ng South Cotabato. Sinabi ni Western Mindanao Command Chief Lieutenant General William Gonzales na naduklasan ng mga sundalo mula sa 5th Special Forces Battalion ang hideout ng NPA sa isinagawang patrol operations sa Sitio de Mamis, Barangay Lacunon sa bayan ng Tibuli, kamakailan. Ayon kay Gonzales, ang mga nagdaang operasyon ng 1st Mechanized Brigade ay nakadirekta sa isang lider ng rebelde na kinilala bilang Makmak na pinaniniwalaang inabandona ang kanyang pugad. Sa kasalukuyan ay patuloy ang militar sa pagsasagawa ng mga operasyon sa pagtugis. Para naman sa larong pampalakasan, humakot ng medalya ang mga pambato ng Pilipinas sa katatapos lamang na 8th SEACUP Squash Competition 2024 na ginanap sa National Squash Center sa Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Manila. Nakakuha ng kabuang 4 na ginto, 3 pilak at 6 na tansong medalya ang national team sa magkakaibang kategorya sa kompetisyon. Mula sa men and women individual category, tumumbok ng medalya ang mga pambansang delegado hanggang sa jumbo doubles, mixed doubles at mixed team. At narito ang mga recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, COMELEC pinag-aaralan ng pagtatakda ng regulasyon sa paggamit ng larawan sa paparating na halalan. LTO inilunsad ang e-patrol service bilang bahagi ng adhikay ni PBBM na maihatid ang pinadaling serbisyo sa publiko. Reform Philippines Party inilunsad sa pangunguna ni dating Senador Honasan II. DILG Secretary Benhur Abalos, siniguradong makukulong ang mga pulis na sangkot sa kidnapping ng Chinese at Malaysian. Mga armas sa abandonadong pugad ng NPA sa South Cotabato na samsam ng militar. Team Philippines humakot ng medalya sa SEACUP Squash Championships 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatuto sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.